Ang ating tropical depression na si Kabayan ay nag-originate sa low pressure area na kahapon ng umaga ay pumasok po sa ating PAR. So kahapon ng umaga pumasok ng PAR, then minomonitor natin, in-include natin sa synopsis na ating public weather forecast na inisyo natin ng alas 4 na ng hapon, and then kaninang madaling araw ay ganap na naging isang bagyo at nagsimula na rin po tayo mag-issue ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin number 1 kaninang umaga. So itong update naman ito ay ang nilalaman ng ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas naman ngayong alas 11 ng umaga. So makikita natin as of 10 a.m. ang location ng bagyong si Kabayan, Tropical Depression, bagamat offshore pa rin ay nasa laing 440 kilometers na lamang silangan ng Davao City. So makikita natin yung kumpul ng kaulapan nito ay halos tumatama na dito sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Taglay ni Kabayan ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman naabot na hanggang 70 kilometers per hour. May kabagalan po ang pagkilos nito sa direksyong north-northwest ditong nagdaang 6 na oras. At dahil ngayon naasahan natin na patuloy na paglapit nito sa kalupaan ng ating bansa, sa ngayon ay nakataas ang warning signal number 1 dito nga sa mga lalawigan. Dito sa may bandang Visayas area, unahin natin, no? Itong southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, sa eastern at southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, Camotes Island. Sa Mindanao area naman, warning signal number 1 din po, nakataas ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, dito sa Misamis Oriental, sa Camiguin at sa northern portion ng Bukidnon. So kapag may warning signal number 1 tayo, posibleng maramdaman yung lakas ng hangin na mula 30 hanggang 61 kph, no? O 39 hanggang 61 kilometers per hour na lakas ng hangin ay pwedeng maramdaman dito sa mga nabanggit na lugar in 36 hours or less. Dahil nga nabuo ito ng halos sa malapit na, nasa loob na ng ating air responsibility. So yung lead time natin, maaaring 36 hours or less na po, no? So dapat talaga maging handa tayo. Kaya tayo nga po sa Pag-asa ay patuloy yung pag-provide, coordinate with the government agencies na partner natin sa disaster preparedness and mitigation. At ganoon din pag-disseminate natin information through our website, official social media accounts, at yun din po through email, Viber sa mga concerned government agencies. So pag sinabi natin signal number 1, yun nga, bukod sa lakas ng hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour, posibleng maramdaman sa lugar, may mga inaasahan din tayong pag-ulan na dala nitong bagyong si Kabayan. So yung lakas ng hangin, maaaring minimal o halos walang damage, lalong-lalo kung yung lugar nyo, yung mga kabahayan sa lugar nyo ay yari sa mga concrete, yung mga modern day structures na tinatawag natin, subalit hindi pa rin po ito reason para maging kampante tayo. Dapat maging alerto pa rin po tayo sa parating na bagyong si Kabayan. Samantala, makikita naman natin sa ating forecast track, no, na ang bagyong si Kabayan nga ay inasa natin na lalapit patungo sa kalupaan ng Mindanao area, and makikita natin na ang center track natin posibleng tumawid pa ng northern Mindanao, then southern portion ng western Visayas, then via the Palawan area hanggang sa lumabas ng ating air responsibility. So bukas ng umaga, inaasahan natin na nasa Makahalar Bay na ang sentro ng bagyong si Kabayan. And then, sa darating naman ng Martes ng umaga, nasa coastal waters na ng Aborlan, Palawan. Sa darating na Miyerkules ng umaga, 125 kilometers west-southwest ng Pag-asa Island, o nakalabas na ng ating air responsibility. At sa darating naman na Huwebes, ay tuloy na ngang nandito sa bahaging ito ng West Philippine Sea. So, pero makikita rin natin, no, yung lakas ng bagyo, makikita natin dito sa base sa legend na ito, inaasahan natin na posibleng mag-landfall ito dito sa may bandang Surigao del Sur, Davao de Oro or Davao Oriental area mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Kaya dapat po handa yung mga kababayan natin, hindi lamang sa binanggit nating air sa posibleng tamaan nito, kundi maging dito sa may bandang areas na may warning signal, no. So ulitin natin, no, yung landfall nito ay over the areas of Surigao del Sur or Davao Oriental. Correct ko po sarili ko, no. Inasa nating landfall sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay pwede dito sa Davao, Surigao del Sur and Davao Oriental area.
So dapat handa po yung mga kababayan natin dyan for landfall. And of course, generally, lahat po ng mga lugar na may warning signal ay dapat handa sa pagtama at pagtawid nitong bagyong si Kabayan. In terms of forecast track natin, makikita nga natin, no? Visually, yung bagyo natin ay pwede pa palang inasa natin considering the area of probability, no? Itong parang APA or cone-like features na nakapaligid dito sa center track. Ibig sabihin, yung magiging actual na pagkilos ng bagyo ay posibleng maging more to the north or more to the south pa ng center track natin. So basically, yung mga lalawigan sa eastern section ng Mindanao dapat handa for the landfall scenario. And then, lahat po ng mga lugar na may warning signal ay dapat maging handa rin po sa pagtawid ng bagyong si Kabayan. And of course, yung updating natin ng Tropical Cyclone Bulletin, dahil inaasahan nga nating maglalandfall at tatawid ng kalupaan ng ating bansa, magiging every 3 hours na po. And then, sa forecast track pa rin natin, makikita na natin na dito, posibleng tawirin niya yung northern Mindanao area, and then southern tip ng western Visayas, and then the Palawan area bago tuluyang lumayo or lumabas ng ating area of responsibility. In terms of paulan na inaasahan natin, ano nga ba? Ngayong araw, inaasahan natin yung mga ulan na posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters of rain sa eastern Visayas, sa Davao Region, northern Mindanao, at sa natitirang bahagi ng Caraga. 100 to 200 millimeters of rainfall naman, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, at Southern Leyte. Ngayong araw po yan. Bukas naman inaasahan natin yung paulan na mula 50 to 100 millimeters of rain, eastern Visayas, central Visayas, northern Mindanao, at natitirang bahagi ng Caraga. Samantala, 100 to 200 millimeters of rain, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, at Southern Leyte. So yung mga lugar na po yan yung inaasahan natin na ganyan karami yung forecast rainfall. But of course, gaya ng binanggit natin, hindi lamang itong mga lugar na may ganitong karaming paulan ang dapat maging handa. Sapagkat yung mga ibang may warning signal, posibleng hindi umabot ng 50 or 100 millimeters of rain, kaya hindi natin isinama dito dahil makikita natin may ginawa tayong threshold ng forecast. But then, kailangan nga maging handa. Generally, lahat po ng lugar na may warning signal. Bukod pa dyan, kahapon din ay nagpalabas tayo ng weather advisory regarding the shear line na sa ngayon ay nakatutok nga dito sa may bandang Southern Luzon area, in particular sa Kabikulan, sa Bicol region. No? So ngayong alas 11 ng umaga, ang ating weather advisory nagpapakita rin na posibleng ngayong araw hanggang bukas may inaasahan po tayong paulan, 50 to 100 millimeters of rain sa Bicol region. So ulitin ko, itong slide na to, ulan na dulot ng shear line sa Bicol region. Yung naunang slide, sinundan nito, ulan naman na dala ng bagyong si Kabayan. So dahil sa mga ulan na dala ng dalawang weather system na to, hindi natin i-rule out yung mga pagba sa mababang lugar, sa mga areas na malapit sa ilog dahil baka tumaas yung level ng tubig at bumaha po dito sa mga komunidad sa gilid ng ilog. Nandiyan din yung posibleng pagguho ng lupa, lalong-lalo kung medyo mabababad sa paulan, kahit kakaunti lang yung ulan, pero kung magiging madalas sa pag-ulan sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, pwedeng maging malambot yung kalupaan at biglang maging rason ng pagguho ng lupa. Kaya po yung mga kababayan natin sa mga lugar na may warning signal, pinapayo natin maging alerto sa pagbaha at pagguho ng lupa, patuloy ding makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Sapagkat sila po, mas familiar sila doon sa surroundings, ano ba yung vulnerable sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron po silang mga tinatawag natin na hazard maps na pwedeng gawin nilang additional reference para po sa pag-prepare on a local level. Ngayon, in terms of hangin naman, nabanggit natin kanina yung lakas ng hangin na dala ng bagyo. No? Yung sa signal number 1, around 61 kilometers per hour na yung pinakamalakas. No? At yung epekto nito na maaaring minimal damages or no damages at all, pwedeng makapagpatumba ng mga ilang halaman, maliliit na halaman, at saka slight damage sa mga bahay na gawa sa mga light materials, yung mga bahay na gawa sa nipa, yung mga tinatawag nating bahay kubo, so to speak. Ngayon, itong slide naman ito, pinakita natin yung lakas ng hangin na pwede nyo namang maramdaman dahil sa pagbugso ng amihan. Sapagkat meron din po tayong ongoing amihan, no? Yung amihan or northeast monsoon na nakakapekto nga dito sa nakararaming bahagi ng Luzon. So may mga pagbugso ng hangin tayo naasahan sa lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Provinces, Aurora, Bataan, Bulacan, Rizal, Quezon, sa Lubang Island, sa Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, Visayas,
Yung northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela at Nueva Ecija, portions of Cordillera Administrative Region, Zambales, Pampanga, Cavite at Mindoro provinces. So ito naman yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na ito ay dulot naman ng ongoing na amihan. Dahil din sa malakas na amihan, ano nga ba inaasahan natin sa lagay ng pag-alo na ating mga karagatan? Mayroon tayong nakataas na gale warning. No? Pag sinabi natin gale warning, magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga bahaging itong karagatan na naka-highlight ng pula. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dito ang anumang uri ng sakyang pandagat. Lalong-lalo po yung mga bangka at saka yung maliliit na sakyang pandagat. No? Gale warning, maalong karagatan sa paligid ng Ilocos provinces, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela. Gale warning din sa mga karagatan sa paligid ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So yan po, ang gale warning natin, twice a day nag-issue rin po tayo tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. So i-update po natin ito mamayang alas 5 ng hapon. So gaya nga na nabanggit natin, every 3 hours magkakaroon tayo ng update, tropical cyclone bulletin. Samantala yung atin namang briefing, press briefing, live via our official social media accounts ay gagawin po natin every 6 hours, no? So ang susunod nating live weather report ay mamaya namang alas 5 ng hapon, mga 5 to 5:30 ng hapon dahil siyempre prepare natin yung weather bulletin. Samantala, para sa mga latest update sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph, maaaring din po kayong tumawag sa ating 24/7 na hotline at sundin din ang aming official X at YouTube channel para po sa mga weather update. At yan po muna ang latest sa bagyong si Kabayan.